Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga viewers natin sa IBC TV 13 at sa mga social media platformers natin. Ako po si Carl Tulfo, kasama ko ngayon si Bitag Dean at Bitag Kate. Ngayon naman ay Wednesday, October 9. Mga boss, nagkaroon lang po tayo ng konting technical issues bago magsimula ang programa, pero sa ngayon po ay inaayos na po ito. Para po sa mga reklamong sumbong, bukas po ang aming Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lamang po ng hapon. Kaya naman ngayon, diretso na tayo sa sumbungan ngayong araw. Ano mang problema, reklamo, sumbong, bibigyan na agaran, aksyon at solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Sa ngalan ni Ben Bitag Tulfo, ito ang hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Binigyan ka na ng trabaho, gusto mo pa ng sweldo? Construction worker, tinanggal sa trabaho dahil gusto raw ng sweldo. Ginang, sumakit ang ulo dahil sa kapitbahay, sarili niyang garahe, hindi niya na maparkingan. Motor, kanino kaya mapupunta? Dun sa pinagsanlaan o sa pinagbentahan? Amo ko, tinanggal ako sa trabaho. 11 years kong serbisyo, wala man lang ako nakuha kahit piso. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Ngayon naman sa una nating sumbong, meron ng isang tao na kumuha daw ng trabaho. Pero ngayon, na delayed ang kanyang sahod, ito naging sagot ng kanyang amo. Binigyan ka ng trabaho, gusto mo pa ng sweldo. Construction worker tinanggal sa trabaho matapos manghingi ng sweldo. Kung kayo po ay nasa sitwasyon na ito, ano ang pipiliin ninyo? Trabaho o sweldo? Medyo pabirong tanong to mga boss, pero hindi dapat pagbibiruan ang ganyang klaseng tanungan. Hindi naman kasi pwede magtrabaho ka ng walang sweldo at smumweldo ka nang wala ka namang trabaho. Ito po construction worker na lumapit sa amin, tinanggal daw sa trabaho ng kanyang amo matapos niyang piliin ang sweldo kaysa sa trabaho. Bakit kaya tinanggal sa trabaho itong construction worker kung sinabi niya lang naman ang totoo? Kaya kung nagtatrabaho ka para kumita at sumweldo, pero bakit hindi ito nagustuhan ng kanyang amo at siya ay biglang sinibak sa trabaho? Iba pang detalye ng sumbong na ito, panoorin. Lumapit po ako sa hashtag Ipabitag Mo na reklamo ko po yung amo ko na si Anton Nabal na may-ari po ng Technic Builders Corporation. Isa po akong construction worker na nagtatrabaho sa kumpanya nila, sa Technic Builders. Kinukuha ko po yung sahod ko na 2 linggo, hindi po nila binigay at pinapili po nila ako na trabaho o sahod. So, pinili ko po pera kasi kailangan po. Meron po akong 5 anak na nangangailangan po. So, tinanggal po nila ako na walang pong dahilan. Kinukuha ko lang po yung sahod ko. Sir Ben, Sir Carl, Tulfo, sana po matulungan niyo po ako sa reklamo ko po sa aking amo na kung ano pong dapat gawin na makuha ko po yung para sa akin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Para po sa reklamong ito, makakausap natin dito sa studio si Frederick Mondelo. Magandang umaga sa inyo, Sir Frederick. Magandang umaga din po, sir. Sir Frederick, itong tanong nung amo mo, pinapili ka sa pagitan ng trabaho at sweldo, totoo ba ito? Parang pabirong tanong to o seryosong tanong? Totoo po yan, sir, kasi yung totoo po niyan, sir, pumunta pa ako sa barangay. Oh. Kasi 2 weeks na po, kailangan ko po ng pera kasi pang ano sa mga bata, pambayad sa bahay. Ang sabi po niya sa akin, bago kami pumasok sa barangay, trabaho, ay sweldo o wala na pong trabaho. Anong pinili nyo? Ang sabi ko po, siyempre sir, kailangan ko po ng pera. Kasi sinisingil na po ako sa upahan po namin. Oo. So sinabi mo, sweldo. Sweldo po. Anong naging reaction nung ano mo? So hindi po kami natuloy po sa barangay. Ang umalis po siya. Kasi hindi ko na po tinuloy yung pag-ano. Sinabi ko lang po sa barangay na kausapin ko muna sila ulit. Para maibigay po yung sahod ko kasi kailangan ko po talaga. Sir Frederick, may tatanungin lang ako sa iyo. Bakit umabot sa punto na kung saan pinatanong pa sa iyo trabaho o sweldo? Ano ba ang dahilan kung bakit mo hinihingi ang sweldo? Hindi ko po alam, sir. Hinihingi ko lang po yung sweldo, sir. Kasi kailangan, importante po talaga sa pamilya ko po. Yes, ano nangyari? Meron bang delay na nangyari? Meron bang naging problema? Bakit umabot sa punto na parang humantong pa doon sa klaseng pag-uusap ninyong dalawa? Baranggayan pa, oo. Bali, 3 weeks na po kaming
Pas 1,000 lang Alright. po ang bigay po. Alright. So, may 3 weeks na parang hindi nyo ata nakukuha na maayos yung sahod sweldo at sahod nyo. So, kinausap mo yung amo mo and then nagkaroon ng ganong klaseng usapin. Tama ba? Opo. And then pagkatapos ng usapin na yun, dun na umabot sa punto na sinabi niya trabaho o sweldo. Sweldo po. Alright. Okay, go ahead din. So, matagal ka na sa kumpanya, tapos bigla kang tinanggal. Yun po yung nilapit nyo rin dito, Opo. di ba? Kasi nga naman, anong klaseng tanong nga naman yung sweldo o trabaho? Siyempre, lahat naman tayo gugustuhin yung sweldo. Opo. Wala akong nakikitang masama dyan. Kasi kaya ka nga nagtatrabaho para sa sweldo, di ba, sir? Opo. Tapos tinanggal ka sa trabaho. Biglaan po na po akong Oo. tinanggal. Bakit ka tinanggal sa trabaho? Yun ang tanong. Kasi sino nga ba namang ayaw ng sweldo? Ano bang problema po ng amo ninyo? Bakit po kayo tinanggal sa trabaho? Hindi ko po alam, sir. Wala po akong alam na kasalanan ko po. Sir, sabihin nyo sa amin, kasi kami, babalansin muna kami sa hanggat hindi namin nakakausap yung nirereklamo. Kayo po ba sa part nyo, may nagawa po ba kayo sa kumpanya na hindi maganda, kaya na lang tinanggal kayo sa trabaho? May something po ba na ganong nangyari? Wala po. Hindi po ako gumagawa po ng kasalanan. May mga sa violations kumpanya po ba kayong nagawa na paulit-ulit? Wala rin po. Wala naman. Wala. So, wala kayong nakikitang anumang dahilan kung bakit kayo tinanggal sa trabaho? Yun lang po, yung pagkuha po namin ng sahod. Oo, yung sahod. Kasi nga, nadedeli, syempre, bilang manggagawa, may karapatan ka na hingiin yan. Kasi 2 weeks, sabi mo, 5 ang anak mo, sinisingil ka na. So, doon nagka-problema. Opo, doon lang po. So, ano pong dito, nung amo ninyo? Anong naging sagot ng amo nyo dito? Wala rin po, kasi kinukontak ko sila, hindi na po sila sumasagot. Hindi na sumasagot. Hindi na po. Anong status po ng kumpanya ninyo? Bali, pumunta po ako sa kanila po, Mm. sa opisina. Ang sabi po sa akin, isipin mo yung sinabi mo sa barangay. Ikaw po ba nakipagsagutan ka? Kasi tinitignan ko yung pinakadahilan eh. Kumbaga itong reklamo mo, epekto yan. Yung pinakadahilan, bakit ka tinanggal sa trabaho? Kayo ba sa barangay? Sabi mo, nagkaharap sa barangay. Nagkasagutan ba kayo? Nakapagsalita ka po ba ng hindi maganda sa boss mo? Hindi po. Walang Wala ganun po akong nangyari. sinasabi po. 22 years ka na po, di ba? Nagtatrabaho. Opo. Oo, syempre mahirap yan na ganun katagal ka na nagtatrabaho tapos dahil lang sa tanong na parang walang sense para sa akin, sweldo o trabaho, tatanggalin ka. Wala ka po bang nakuha na any separation pay? Wala po. Yung huling sahod mo po ba nabigay? Hindi po. Wala rin. So parang after 22 years, tinanggal ka na lang ng parang basta-basta. Yun po yung yung Opo. ginawa sa inyo. Yun Wala po. kumbaga, wala ring utang na loob or what. Walang ganun na nangyari. Wala po. Walang due process kumbaga. Wala po. Wala, hindi ka pinagpaliwanag, binigyan man lamang ng memo na ikaw ay tinatanggal na dito sa kumpanya. Wala pong ganun. Wala po. Okay. Diretso lang po. Dire-diretso lang. Kaya ka lumapit dito sa bitag. Opo. Well, anyway. Sige, para dyan sa reklamo mo, siguro may kakausapin tayo para makakuha lang kami ng mga ibang impormasyon tungkol dito sa nirereklamo mong amo. Opo. Okay? I think nasa kabilang linya na yung barangay. Sige, tawagan natin si XO ng Barangay Public Safety Officer ng Barangay Obrero, Quezon City. Si Sir Ferdinand Santos. Magandang umaga po sa inyo, XO. Magandang umaga po, ma'am. Apo, Sir, si Dean po ito, co-host po ni Sir Carl Tulfo dito sa hashtag Ipabitag mo along with Bitag Kate po. No? Nakalive po tayo, Sir, sa IBC 13. Sir, XO, diretso na po ako ha. May nirereklamo po kasi dito na yung Technic Builders Corporation. Ito po ba, may natanggap po ba kayong reklamo sa barangay regarding po dito sa dati nilang tauhan po? Totally, ma'am. Si Dean po ito, Sir. Si Dean po, Dean. Totally po yan, ma'am. Pumunta po yan sa opisina namin. Kasama, 3 po sila. Ngayon, yung isa po, hindi ko naman po kilala na ang sabi daw po, nagre-reklamo. Tinuturo po yung isang kasama na may reklamo daw po. Then, nung tinanong ko kung ano yung reklamo, sabi niya, yun daw pinagtrabahuhan niya, hanggang ngayon, hindi pa nababayaran. Ngayon, sabi ko, saan ba yan? Lugar na yan. Ang sabi po niya, Scout Ojeda, yung pong ginagawang building doon sa 96 Scout Ojeda Street. Ngayon, ang sagot sabi ko, ang pagkakaalam ko po dyan kasi, ano po yan, pinatigil po ng Quezon City government yan, gawa po ng lack of documents po yan. Oo. Pero matagal po yan, siguro po, sa ko lang, before pandemic po kasi pinatigil din. Tapos natuloy.
Okay. XO, bali, kayo po ba itong nirereklamo niyang si Anton Naval, nakakausap niyo po ba ito o napuntahan niyo po ba yung pinaka-opisina po na itong tao? Hindi po, ma'am. Wala po. Ay, Totally po, kasama. Sabi niya po, kasi tinuro niya, nakaupo po doon sa katabi ko. Sabi niya, yun po si Anton Naval. yun, yung nirereklamo si Anton Naval. First time ko lang po nakita yung Anton Naval. First time. EXO, sa barangay po ba nagkaroon na ng patawag dito sa taong ito, si Anton Naval? Wala pong naging kasi sabi po niya kasi gagawa niya ng reklamo, reklamo daw po. Ngayon binigyan ko po siya ng isang complaint sheet po namin para gumawa po ng reklamo. Ngayon, si Mr. Anton Naval naman po dahil gumagawa na nga po ng reklamo, sabi ko, pag-usapan niyo na lang po ito sa lupon tagapamayapa po namin. Pag nanggawa na po yung reklamo, din yan. Kaya lang po, sabi ko doon sa nagko-complain, alamin mo yung pinaka-address ni Mr. Anton Naval. Kasi po, ang pagkakaalam ko sa Naval, hindi na po nakatira dyan sa lugar ng Scout Ueda. Okay, so ito po ba hindi na, kumbaga, hindi na sakop ng barangay ninyo? Ganun po ba yung sinasabi? Sakop po ng barangay namin, pero yung mga Naval po ay wala na. Wala na dun sa lugar. So wala na tayong idea kung nasaan ito si Anton Naval. Diyan po sa 96 Scout Ueda, yan po yan nakatira, yung mga Naval. Oo. Then yan po lumipat, tapos giniba po yung bahay, tinayuan po ng building. Kaya po wala na po akong alam na mga Naval po nakatira dyan. Okay. Kaya po ang sabi ko dun sa complainant, alamin mo yung address ng Mr. Anton Naval or dun sa opisina niyo mismo. Alright, EXO, si Carl Tulfo to, no? Matanong ko lang, sir, doon sa usapin na paggagawa ng paraan, so hindi mahanap yung address, may naging susunod ba na hakbang doon sa paghanap sa tao or wala na? Wala na po, sir. Kasi totally po, sir, nung sinabi ko po na gagawin niya na nga ng alamin niya po muna kung ano yung address ni Mr. Alright. Anton Naval. So pagkatapos nun ay wala nang nangyari, tama ba? Wala na po. Alright. Well, ang purpose, EXO, nung pagtawag namin sa inyong barangay, para malaman lang kung may mga additional bang impormasyon, may nangyari ba. So, yun lang naman, EXO, at kung if ever naman manghingi kami ng assistance regarding this, ay sasabihan namin ang inyong barangay. So, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw. Apo, thank you po rin po. Thank you po. Alright. Ngayon naman tawagan na natin yung Media and Arbiter ng Doren National Capital Region or NCR, si Attorney Karen Bueno Halmasco. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Carl. Yes, Attorney Karen, no, matanong ko lang, ano po yung kaukulang paglabag ng sinasabing amo na to? Na kung saan sinasabi trabaho o sweldo or magtrabaho ka na lang pero darating na din yung sweldo, wala pang pondo. May mga ganong klaseng instances, ma'am, na kung saan hindi maganda yung dating dun sa kanilang mga tao. So, anong sa tingin nyo dito, ma'am? Actually po, yun pong sa case ni Sir Frederick. Sir, may mga few identified issues po tayo, no? Una-una yung delayed po na sahod ni Sir Frederick. Makikita po na hindi na po naibigay kung ano po sa oras, kung ano po yung pinagtrabahuhan ng atin pong empleyado. So, nasa batas po natin na kailangan po makakuha po niya ito dahil ito po ay parte ng kanyang karapatan. Obligasyon po ng employer na ibigay kung ano po yung pinagtrabahuhan ng empleyado. Kung sasabihin naman po na walang pondo, hindi po yun enough na reason para sa kanila kasi hinire po nila si Sir Frederick to do the job. So expectedly, meron po sila ipapasahod. Bukod po doon, yung nabanggit po na tinanggal na lang po sa trabaho at pinapapili po, sahod o trabaho, pareho po yung nabanggit ay karapatan po ni Sir Frederick. Correct. And then, ang nakikita ko po dito, possible case po of illegal dismissal, sir. Correct. Terminate po si Sir Frederick without observance ng ating due process. Yes. Ginagarantiyan ng ating batas na meron pong security of tenure sa part po ng ating empleyado. Hindi po maaaring tanggalin ang mawalan ng trabaho nang wala pong valid reason at hindi po sumusunod sa procedure na naaayon sa batas. So,
substantive and procedural due process po, kailangan pong i-comply ito ni employer. Pero sa case po ni Sir Frederick, mukha pong oral po lang ang naging pagtanggal sa kanya, and then wala din po tayong nakikitang valid reason. Kasi kung ang rason po ng pagtatanggal, dahil lang nag-follow up po ng sahod, hindi po yun, hindi siya papasok sa just or authorized cause sa under the law. Yun po yung nakikita namin, sir, dyan na possible kita po. Okay. Ma'am, siguro matanong ko lang yung sa parte naman ng kung saan itong worker ay yun na nga tinanggal. Actually, ma'am, yung sinabi sa kanya ay dahil hinihingi mo yung sahod mo, tinanggal siya. So parang ganun, ma'am, na namumukha na kung saan yung simpleng tao lang naman at trabahador niya, gusto lang naman i-follow up ang kanyang sahod dahil 2 weeks delayed na, at parang ura-uradang tinanggal siya at sinabi wag ka na pumasok or wag ka na pumunta dito, wag ka na magtrabaho. Ano, ma'am, yung nakikita nyo ng klaseng paglabag dyan aside doon sa illegal dismissal? Is there any other na nakikita nyo dito? Bukod po dyan, sir, makukuha din po ni sir yung sa money claims niya. If ever po kasi na mapatunayan na may illegal dismissal, maaari pong magkaroon ng reinstatement plus back wages sa part ni Mr. Frederick. In any event po na hindi na po posible ang reinstatement, of course po dun po sa naging strained relationship between him and his employer, maaari po pumasok dyan ng separation pay po natin. Alright. Okay. Narinig ko po kanina parang 22 years na po sa trabaho ito po si Sir Frederick. Correct. Yeah, ma'am, siguro I would recommend if kakayanin na magkaroon ng inspection din as well dito sa construction company na to. Kasi baka magkaroon ng panibagong discovery na baka may mga tao din siyang tinatrato ng ganyang klaseng estilo and mga delayed din ng sahod ng mga tao, baka mamaya hindi lang 2 weeks. So I would advise also, ma'am, an inspection doon sa sinasabing construction company. So okay ba sa inyo yun, ma'am? Okay po, sir. We can also assist po si Sir Frederick po through our SENA program, Single Entry Approach Program, para po maipatawag din po itong employer natin. Alright. Para po mapag-usapan po itong mga issues ni sir. Kung bukod po doon sa kanyang wages po na hindi nakukuha, kung meron pa pong other money claims na hindi po natatanggap ni sir. For example po, 13th month pay po. We can also assist po yung sa SENA program po natin. Alright, okay. Sige, ma'am, asahan namin na maging agaran aksyon ng inyong tanggapan at maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw. Okay po, thank you so much, sir. Alright. Ngayon naman, sunod na natin tawagan itong Department Head ng CSWDO ng Marikina. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Hazel Militante. Magandang umaga din po sa inyo. Alright. Ma'am, may lalapit lang kami dito sa case ni Sir Frederick Mondelo na kung saan siya ay biglaan tinanggal sa trabaho for the whatever reason it is na mukhang hindi magandang pagtrato ng kanyang dating amo. So makikiusap kami, ma'am, is there something na magagawa ng inyong opisina na maybe to provide something for him or something? Anong magagawa ng inyong tanggapan, ma'am? Pwede po naming mabigyan ng financial assistance po si Mang Frederick po para po pansamantala po na makatulong po sa kanya at sa pamilya po sa pang-araw-araw po nila na pangangailangan. At ito po ay manggagaling din po kay Mayor Marcy Teodoro. Maaari din po namin tulungan si Mang Frederick po para po makipag-usap po kami sa aming LR Peso. Ito po yung opisina na maaari pong tumulong sa kanya para mahanapan po siya ng trabaho po o kahit po pansamantala po para po matulungan yung pangangailangan po nila ng pamilya niya. Alright. Sige, ma'am. Well, tatanungin ko muna siguro si Sir Frederick, okay ba yun sa'yo yung sinabi nila na aside dun sa financial assistance, bibigyan ka ng oportunidad na posible mabigyan ng trabaho. Okay ba yun sa'yo? Okay. Alright. Sige. Ma'am Hazel, maraming salamat sa pagbigay ng solusyon at tulong dito kay Sir Frederick. So, asahan namin yung maging agaran aksyon ninyo dito kay Sir Frederick. So, Ma'am Hazel, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Alright. Yun naman, may statement tayo dito galing ng Business Permit and Licensing Department ng Quezon City. So, ayon sa kanila,
nagkaroon ng permit ang Technic Builders Corporation pero noon pang February 16, 1999 sa 71 Scout Gandia Barangay Laging Handa, Quezon City under the name of their president Roberto G. Naval. Pero walang renewal ngayong taon at kung may mission order na ang BPLD Quezon City ay pwede na silang mag-execute ng inspection sa kasulukuyang address ng Technic Builders Corporation. So yan, nakita natin kung paano sila mag-conduct ng kanilang negosyo na kung saan hindi to angkop sa ating batas. Sablay na nga sa permit, sablay pa sa paghawak ng mga tao, sablay pa sa pag-dismiss ng kanilang mga tao. At dyan tayo nagtatapos, sir. Magpapaalam ako sa iyo. Maraming salamat sa pagbibigay tiwala dito sa programa. Siguro huling follow-up ko na lang sa iyo. Okay ka na ba dun sa nangyaring ngayong araw? Okay na po. Alright, sige. So maraming salamat sa iyo at dito tayo nagtatapos sa usapan ng complaint. Alright? Andyan tayo nagtatapos. Alright, salamat. Okay. So andyan tayo nagtatapos ngayong araw. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban kay Digi Iwan. Ito ang hashtag ipabitag mo. Susunod. Ginang, sumakit ang ulo dahil sa kapitbahay. Sarili niyang garahe, hindi niya na maparkingan. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners. Cebuana Luwilier, Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Pagcor, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Do you have a gambling problem? Do you always feel the urge to bet and constantly return to win back what you lost? Do you spend more time and more money for gambling than intended? Do you often borrow money? Or even sell personal property to finance or pay gambling debts? Do you feel guilty when you gamble and want to stop but can't? Do you hide gambling chips, gambling money, and gambling paraphernalia from your loved ones? To know more about Pagcor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day, handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa paglalakbay ng hashtag ipabitag mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Tinututukan ang bawat panig ng bansa para maghatid ng mapagkakatiwalaan at napapanahong balitang kailangan mo saan man at kailanman. Buong pusong naglilingkod para sa bayan. Kasama ang mga maaasahan at mahuhusay na mamamahayag at tagapaghatid ng balita. Sarina Lusuegro, Princess Jordan, at Julius Segovia. Tutok 13, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon. Dito lang sa IBC 13.
ay si Alido Rota Chuseco, Undersecretary of the Department of Finance. Nais ko po kayong anyayahan na manood ng Cabinet at Work at IBC every Monday at 4 p.m. Rain or shine, be active. Stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Watch Cabinet at Work every Monday at 4 p.m. on IBC. Cabinet at Work, tuwing Lunes, ika-4 ng hapon sa IBC 13. Nagbabalik ulit ang hashtag Ipabitag Mo. Ngayon naman sa susunod natin na sumbong, ginang sumakit ang ulo dahil sa kapitbahay. Sarili niyang garahe, hindi niya daw maparkingan. Sa unang tingin tila, simple lang ang reklamo ng ginang na si Liza Chicano. Ang kanyang kapitbahay daw kasi ay may katigasan daw ng ulo. Mga boss, si Liza ay nakatira sa isang private subdivision sa Caloocan at take note, ang kanyang bahay ay may sariling garahe para sa kanyang mga sasakyan. Ngunit ang garahe niya hindi niya daw mapakinabangan. Bakit? Dahil ang kanya raw magaling na kapitbahay sa harap ng gate nila pumaparada. Biruin nyo, nagpa-park pa siya sa labas ng kanilang subdivision kahit may sarili naman siyang garahe. Mga boss, di ba ganitong klaseng reklamo ay dapat nasusolusyonan kaagad? Nandyan ang barangay, nandyan ang kanilang Homeowners Association or HOA, nandyan ang local government, pati ang national government nandyan rin. Ngayong araw, bukod sa solusyon sa reklamo ni Liza, ay aalamin natin kung ang ginawa ng mga ahensya kung may mga ginawa ang mga ahensyang kanyang nilapitan. Kaya naman ang detalye ng sumbong na ito, panoorin. Ako po si Liza Chicano, 59 years old, nakatira sa Casimiro Townhomes, Barangay 168, Caloocan North. Lumapit po ako sa bitag kasi nirereklamo ko ang aking kapitbahay na si Engineer Levin Cabunilas. Ang aking reklamo ay nakaharang siya sa aking driveway. Hindi makapasok at makalabas ang sasakyan sa driveway ko. Mula nang lumipat sila dyan, pansin ko na parati sila nagpapark sa harap ng driveway ko. At that time, maliit lang yung kotse namin, Swift. Pinagkakasya namin makapark sa loob. Tapos there was one incident which happened April. Nagpark yung anak ko sa labas, ang dala niya is pick up. Tapos lumabas yung kapitbahay ko na si Engineer Levin, tinanong yung anak ko na kung magtatagal daw siya doon sa kalsada which in front of my driveway. Ang sabi ng anak ko, oo kasi nag-unload ng luggage. Ang sabi ng anak ko, first come first serve basis ang kalsada. At saka, hindi naman nabili nyo yung kalsada. Parang hindi niya nagustuhan. Sinugod niya yung anak ko, naawat lang siya. So what I did, nagreklamo ako sa barangay. Nag-hearing kami, nabigyan siya ng subpina pero hindi siya sumipot doon sa lupon. Meron akong parking space, hindi ko magamit. Nagpa-park kami sa labas pa ng subdivision. Napaka-unfair para sa akin. Kaya ako hindi nagpa-extend ng bahay. Nag-provide ako ng sarili kong parking space para may magamit ako. Ngayon, ako pang namumroblema, ako pang mag-a-adjust sa kapitbahay sa terms nila, which is hindi naman yata tama. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Para po sa reklamong to, makakasama natin ngayon ng live sa ating studio ang nagre-reklamong si Ma'am Liza Chicano. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Good morning po sa inyong lahat. Ma'am, gaya ng sinabi ni Sir Carl sa intro natin, simple lang yung sumbong mo pero walang nakakasolusyon o nakakabigay ng tulong sa inyo. Ganun na nga po. Kaya po ako pumunta dito kasi
ang dami ko na pong napuntahan na government offices, walang nangyayari. Sige ma'am, mabilisan ikwento natin. Ano bang problema niyo po dyan sa parkingan niyo, ma'am? Kasi nangyari yan, nung April, nag-park yung anak ko sa tapat ng gate ng garahe ko. Walang nakapark doon. Tapos, that was 8:30 in the evening, nag-unload ng luggage. Tapos biglang lumabas yung kapitbahay ko, yan si Engineer Cabonilas. Tinatanong niya yung anak ko kung magtatagal daw siya sa pagpapark dyan sa harap ng garahe namin. Sinagot ng anak ko magtatagal. At saka first come, first serve basis ito. At saka this is a public property, kalsada to. Tapos parang hindi niya nagustuhan yung sagot ng anak ko kasi sinabi pa ng anak ko na bakit tinatanong mo, nabili mo ba yung kalsada? So sinugod niya yung anak ko, naawat siya nung isang kapitbahay. At pagkatapos nun, nagreklamo ako sa presidente namin sa HOA. Ang sabi ng presidente namin at that time, which nag-work din siya sa barangay na lang natin dalhin. Yung usapin. Yun, nag-hearing kami, pinadalan siya ng SOMON, hindi siya pumunta. Yung inireklamo ko pong so kapitbahay. noon pa man talaga, ma'am, talaga may issue na kayo sa parking lot? Noon pa man, oo, pero ngayon lang ako nagreklamo dahil nga, inano na niya yung anak ko. Kumbaga, ano ang right mong manita, public property yan. Sige ma'am, i-describe natin kasi may mga binigay sa aming pictures tsaka videos, yung itsura ng parking dun sa area ninyo. I-flash natin. Ayan po yung parking space. Yan yung parking space na pag umaalis sila, inilalabas ang motor at saka yung mga bakal na yan. Sige. Ngayon ma'am, ito yung gate ng bahay ninyo, Opo, tama? Yan yung kaharap. Opo. Ang nagpa-parking, yung katabi mong kapitbahay. Opo. Sinasakop po nila yung area na yan. Opo. Patingin ako ng picture ng may naka-parking. Ayan, video. Ayan po yan. Ayan yung bahay, yung gate ko na nakabukas. Yun yung sinasabi niyo ma'am, na may parking lot ka sa loob. May garahe ka. May garahe ako. Okay. Pero maliit yung kalsada rin, ma'am. Tama ba? Sa personal po ba, maliit lang din yung maliit lang talaga. Ayan po. Para kahit sino siguro, ang mga veterano lang siguro makapagparada na maayos dyan. Pero mahirap yan. May obra, may sasakyan, masikip. Kasi ang sinasabi ni ma'am dito, hindi niya nga magamit yung garahe niya dahil may nakaparking sa harap niya. Matanong ko lang ma'am, yan yung bahay mo, correct? Asan yung bahay ng kabila? Yung may katabi po na to the right, yung sunod po. Okay, so yung katabi. Opo, so yung hindi katabi. siya yung dito sa kabilang bahay, Hindi dun po, sa kabila. hindi Alright. Kasi ang iniisip ko sana ma'am, no, it's driveway kasi yung sana parkingan ng inyong bahay, no? Dapat man sana it's clear. Or dapat magawan man ng paraan ng HOA para mapagkasundo kayo. Hindi dapat na kung saan-saan ka pa mapupunta para lang maresolbahan. Kasi if I'm not mistaken, they should not allow yung mga ibang sasakyan, sabihin natin kung ganyan kasikip, to park in front of the gate. Kung may mga gate na problema na ganun, edi dapat inaayos na lang ng HOA. Or if not, kinaklamp ang sasakyan or tinotow. Dapat may enforcement body dapat yung sinasabing HOA ng village. Pero ano po bang sabi ng HOA ninyo? Kumbaga, anong pinaka-rules o may ordinance ba kayo dyan? Nung nagpunta po ako sa HOA last weekend, nanghingi ako ng bylaws at saka may resolution daw na left side parking. Left side parking. Okay. Sabi ko, nandun na ako, left side parking. The thing is, tama, nasa left side siya, pero sagip siya sa garahe ko, sa gate ko. Tama. Paano ako lalabas? Merong Republic Act 4136, Section 46F, no blocking the private driveway. Tapos, ang ano pa doon, pag lumalabas, dilalabas siya, haharangan niya yung ilalabas niya yung motor. Ang annoying pa nito, pag dadating sila, magbubusina siya. Kasi lalabas na yung mga tauhan niya para tanggalin na yung mga pinaglalagay niyang motor doon, yung mga barik, yung mga bakal-bakal. So, ang nangyayari, nire-reserve niya yung sa kanya. Exactly, that's Pero it. ang rules parang sa inyo, First come, first serve. Kasi that's a public property. At saka yung left side parking, tsaka first come, first serve, naiintindihan naman natin yun. Pero kung conflict yun sa ibang kapitbahay, hindi po ba parang hindi fair yung HOA? Exactly Ano pong naging solusyon ni HOA dito? O meron po ba silang ginawang pagkausapin man lang kayo? Nung nagpunta po ako sa HOA noong September 29,
Pinuntahan po ng Vice President ng Phase 3 kasi Phase 3 po ako nakatira at saka yung OIC na President. Kinausap daw nila yung kapitbahay ko. Ang sabi ang feedback sa akin, hindi daw sila nga aalis doon sa pagkakaparada. Ang terms na gusto nila, every time na may lalabas akong sasakyan, gagamitin ko yung garahe ko, magdo-doorbell ako sa kanila any time of the day na tanggalin yung sakyan ko kasi papasok ako. Kung lalabas ako, kakatok ako sa kanila para daw iusog yung sasakyan nila para lang ako makalabas. Which is sa akin, napaka-stressful. Kasi nga, kaya nga ako nagkaroon ng garahe para hindi ako makaistorbo sa ibang tao. Tama naman. May ano naman si ma'am doon. So talagang in short ma'am, hindi na-resolve ng HOA? Wala. Okay, sa barangay naman, pinatawag, hindi rin pumunta? Hindi Okay. po. Sa iba pang government offices na napuntahan mo tulad ng LTO, pumunta ka. Anong sabi ng LTO? Pumunta po ako sa LTO. Ang sabi sa akin, ma'am, hindi namin sakop kasi nakatira ka sa private subdivision. Okay. Ma'am, one last, pumunta ka ng DSUD. Anong nangyari sa DSUD? Sa DSUD, nagpunta ako, nag-inquire ako kasi ang sabi sa barangay, makakasolve daw yan DSUD kasi under pa daw yung nung subdivision. Nagbigay sila ng requirements. Ang isang requirements, kumuha ako ng endorsement letter from the grievance committee ng HOA, which kinausap ko nga yung OIC o yung HOA at saka BP. Nung Tuesday, umuwi na kasi hindi nga ako umano doon sa terms ng kapitbahay. Sabi, bibigyan na ako ng endorsement letter. Nung Tuesday night, sabi ng secretary, hatid pa sa bahay. Come Thursday, nagpunta ako doon sa office, pagmimitingan pa daw ng buong board of directors. Sabi ko, anong pang meeting? Nakarating na nga ako sa barangay, nakausap ko na rin yung OIC sa HOA. What is taking so long na bigyan ako ng endorsement letter? So hanggang ngayon ma'am, in short, wala pa rin endorsement letter? Kahapon, bigla silang nag-message sa akin na ma'am, napirmahan na yung endorsement letter. Which, ang sa akin, pasalamat ako sa Bitag kasi alam ko na yun lang ang nakapagpusiguro na trigger na bigyan na nalaman siguro ng HOA na kung saan ay napatawag na ang aming tanggapan sa kanila para ipaalam ang inyong sumbong. Tama ba? Opo, yun na nga po. Kasi biglang okay na. Biglang na okay. Sige, pero hindi natin sila palalagpasin kahit na meron na. Tatanungin pa rin natin anong nangyari. Mukhang sinong on the line na natin. Ayan, on the line na natin, Sir Carl, yung OIC ng Casimiro Homeowners Association. Ito po yung HOA, tama ma'am? Opo. Okay po, ayan, Sir Carl. Alright, sige. Kausapin muna natin itong OIC ng Casimiro Homeowners Association, si Sir Edgar Doctor. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Good morning po. Yes, sir, ako po si Carl Tulfo and kasama kong co-host ko si Dean at Kate. Naka-live tayo sa IBC TV 13 at Seal TV 36. Sir, matanong ko lang, ano po nangyari dito sa reklamo ni Ma'am Lisa na kung saan ay may nakaparada daw sa kanyang harapan, driveway, para sana makapasok siya sa kanyang garahe, eh hindi niya daw magawa yun and hindi pa din daw maayos-ayos. Ano nangyari dito, sir? Sir, actually, sir, anong nag-usap kami po ni Mrs. Chicano, kinausap din na, after na mag-usap kami, kinausap din namin si Mrs. at saka si Mr. Caponilas. Alright. Pumayag na lang, pumayag din po sila na pagka dumating si Mrs. Chicano, pumayag din po sila na move na lang yung yung sasakyan niya pag dumating para makapasok. Yung sinasabi nyo, sir, pumayag yung kabilang panig na i-move lang kapag dumating. Ito ba yung sinasabi ni ma'am na mag-doorbell, kumatok bago pumasok? Tama ba? Yes, sir. Tama po. Okay. Ang tanong ko lang, sir, bakit hindi nagkaroon ng pagkasundo ang dalawang panig? Bakit pa kailangan na lalabas pa si ma'am? Hindi ba po pwede, sir, na siguro gawan na lang ng paraan na sa ibang lugar na lang siya pumarada? Kasi for the reason, sir, ay hindi niya mapasok dun sa bahay niya. Nakapark dun sa may tapat ng halos ng driveway niya. So paano niyo papasok yung sasakyan dun, sir? Wala ba din kayong enforcement dun sa sinasabing mga parkingan? Wala bang mga pag-clamp kapag hindi sumunod dun sa mga allotted parking slot only? Kasi dapat, sir, dun sa isang village or sa subdivision, dapat may isang parte lang na pwedeng parkingan at hindi parkingan. Meron ba kayong ganong estilo dun sa village? Meron, sir. Meron kaming ganun, sir. Actually, sir, left side parking kami.
Kasi Yes, yung- I understand sir yung left side parking, pero is it all of the places na left side pwedeng pagparkingan? Yan ang tanong ko, sir. Kasi pagdating sa corner, for example, bawal mag-park sa corner, bawal mag-park sa tapat ng mga driveway. Wala ba kayong mga ganun na klaseng condition, sir? Mayroon naman sir, kaso talagang yung lugar kasi namin sir masyadong maliit, yung space namin talaga. Yes, I do understand, sir, na maliit ang inyong lugar. Pero anong magagawa nyo para ma-resolve ba yung problema? Kasi for example, yung mga ganyan, lalabas pa si ma'am, kakatukin pa yung kabilang bahay, palabas ngayon sa sasakyan mo. Bakit siya pa yung mag-a-adjust, sir? Tapat ng bahay niya yun. Samantalang itong isa ay nasa kabilang side pa. Di bakit hindi na lang doon sa tapat ng bahay ng kabila para pumarada siya? Ayan nyo sir, gagawa namin ng paraan na kakausapin namin. Sir, gagawa nyo ng paraan, hindi nyo nga magawa ng paraan. Hindi nyo pa nagagawa yung grievance letter daw, narinig ko. Gumawa naman kami sir ng grievance, sabi ko sa kanya na Tuesday, pag-uusapan kasi namin. Kailan nyo ginawa yung letter? Nung Monday sir, tapos sabi ko sa kanya. Nung Monday? Okay ma'am, kailan pa kayo lumapit ng HOA? Nung September 30 po. September 30 sir, napakatagal na ng panahon, tapos Monday nyo lang nagawa? Hindi naman sir, kasi pinag-usapan din namin. Sabi ko sa kanya, dadali na lang sa kanya yung Siguro nakuha niya kahapon sir. Hindi, nandito. Paano maaabot si ma'am sa punto na nandito na? Ang dami nga pa nga sinasabi na kesyo daw, walang load, hindi nakapag-text, hindi nakapagpadala ng ganito, ganyan. Bakit ngayon pa lang mabibigay yung sinasabing grievance letter? Sir? Bakit ngayon pa lang mabibigay yung grievance letter? Ang dami mga pinagdaanan ni ma'am na hindi niya maintindihan na kung saan ang tauhan niyo daw sinasabi, kesyo may board of directors meeting, kesyo may text, may dapat magte-text pero walang load. So, ang daming mga excuses and rason na hindi ko maintindihan, sir. Nakukuha niyo ba? Kung may hinihingi siya ng papel, hingian niyo ng reason kung bakit siya kumukuha. And then after, give it to her na. Bakit pa tumatagal? Nakaabot na dito. Actually, sir, nag-usap naman kami ni Mrs. Chicano. Sabi ko sa kanya, makukuha mo yan ng after ng pagditingan namin. Sir, pasalitaan ko ngayon si Ma'am Lisa. Nandito siya sa studio. Ma'am, anong magiging sagot mo dyan sa naging sagot ng HOA ninyo? Sir Dodds, ang sabi sa akin, nung nag-usap tayo ng Monday, nandun pa yung dalawang officer. Ang sabi nyo, ipapagawa nyo yung letter ng Tuesday ng araw na yun, ipapahatid sa bahay. Tapos, dumating hanggang Thursday, wala akong natatanggap na sulat. Nung nakausap ko yung secretary doon sa opisina, si Rumi, ang sabing ganun, pag mimitingan pa ng board of directors, di ba nag-text po ako sa inyo? Sabi ko, Sir Dodds, ano ba ang problema? Akala ko nagkaayos na tayo dyan sa sulat. Kailangan ko na po yung endorsement from the grievance committee. Hindi nyo naman po ako sinagot. Ma'am, sagot kita kaso nagkataon na wala po akong load nung Yan sir ang sinasabi ko sa inyo. How will you be able to address yung mga problema sa inyong subdivision kung kayo mismo hindi nyo makapag-communicate ng maayos sa inyong mga constituent? So how are you gonna be able to serve your said homeowners kung nagkakaroon kayo ng problema, sir? Dahil sa load, dahil sa ganyan. Di ba may mga monthly dues din yung mga tao? And if I'm not mistaken, kung kayo ay pasok dyan sa Homeowners Association, ay meron naman din kayo kahit papanong sahod. Di ba po ba? Yes, sir. So ang ibig sabihin ko, sir, hindi rason ang walang load. Hindi rason ang ganito, ganyan. Ang ibig sabihin lang, hindi nyo nagampanan ang inyong trabaho. Alright? So, Sir Edgar, marirelease na po ba yung letter na kailangan ni Ma'am Lisa para magpasa yung reklamong to sa DSUD? Yes, ma'am. Naka-prepare naman ma'am. Kukunin nyo na lang po. Ngayong araw po, makukuha na para malinaw po sa ating lahat. Yes, ma'am. Okay, so nandyan na po. Sir Edgar, kaya po kami medyo na po sa mga ginawa ninyo kasi tanggap na po ni Ma'am Lisa na hindi nyo masusolusyonan eh. Kaya nga siya pumunta ng DSUD, ng iba pang government agencies kasi para sa kanya wala pong magawa ang HOA. So yun na lang po ang may ambag ng HOA, sa totoo lang, yung letter na yun para mai-push na yung pagrereklamo sa DSUD. So importante yung letter na hawak ninyo, ibigay nyo na po kay Ma'am Lisa yan.
Nasa opisina na po, ma'am. Okay, sige. At least malinaw na po. Okay. Okay. Sino pa ang nasa kabilang linya natin? Si respondent daw. Oh, ayan. Siguro kausapin na din natin itong si respondent, itong inireklamong kapitbahay, na si Engineer Levin Cabonilas. Magandang umaga po sa inyo. Hello po? Sige, morning. Sir, narinig niyo ba ako na maayos? Oo. Alright. Sir Levin, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Carl Tulfo. Naka-live po tayo. Co-host ko si Dean at Kate. Sir, matanong ko lang, ano yung panig ninyo dito sa nangyari laban dito sa kabilang na nagre-reklamo sa inyo na si Ma'am Lisa, na kung saan may pagtatalo na kayo tungkol sa parking? Wala naman sa akin yan. Yung kasi gusto niya makaalis ako dyan sa parking ko. Nasa harap daw ng gate niya. Kabilang side yan ng bahay niya. Yes, kabilang side ng bahay niya, pero katapat niyo to, tama po ba? Tapat ng bahay. Alright. Ano nangyari, sir, dun sa tapat ng bahay ninyo? Meron din nakapark. Sino yung nakapark dun sa tapat ng bahay ninyo? Yung tapat din namin. Sa may? Yung sa tapat din namin na bahay. Okay, sa tapat niyong bahay may nakaparada din doon, tama po ba? So sir, matanong ko lang kayo kasi mahirap naman din of course na mag-point ng fingers sa inyo kasi ang nakikita ko talagang problema dito is hindi maayos yung pag-implement ng kanilang mga kaukulang batas dyan sa inyong village, ang inyong HOA. So sir, matanong ko sa inyo, sino sa tingin nyo yung may problema dito? May problema rito. Wala namang problema eh. Hindi, sir, yung problema ibig sabihin ko sa sistema ng inyong parking sa village. Kasi sana kung may mga problema na address pa lang yan, and then nagawa na ng paraan ng inyong HOA. Hindi nyo naintindihan eh. Hindi ko naintindihan. Sige sir, explain mo. Tanggalin ko yung sakyan ko. Sir, ang tanong ko dito, sir, pagmamay-ari mo ba yung parking sa harap? Bakit may-ari rin ba sila sa parking? Hindi ko sir sinasabi na may-ari nila yung parking sa harap. Ang ibig kong sabihin dito na dapat yung HOA or Homeowners Association inayos yung problema ninyo. Pero sir, paano niya magagamit yung parking niya kung yung mismong sasakyan mo ay nakaharang doon sa driveway niya? Wala naman silang sakyan dyan eh. O sige ma'am Lisa, wala ka daw sasakyan. Ano magiging sagot? Makakarating ba ako dito? I've moved heaven and earth, makarating dito. Lahat ng government agencies pinuntahan ko kung hindi ko pinaglalaban yung parking. Oh, sir, ano magiging sagot niyo dyan? Mag-park siya kung gusto niya. O sir, hanapan niya ako ng pwesto ko kung saan ako mag-park. O di ba, kung gusto niyo, ito lang pinaka best na solution. Alright, sige sir, diyan ka muna. Kausapin muna namin to, engineer. Sige, diyan ka muna. Gusto mo ng solusyon, siguro we'll consult muna itong si Attorney Batas Mauricio for the sigurong guidance para dito sa dalawang panig. So magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa mga Pilipinong nasa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Yes, sir. Yes, sir. Attorney, may lumapit sa amin na kung saan daw ay may nakaparada daw sa tapat ng kanyang bahay, yung kabilang side ng street. Ngayon naman, hindi niya daw magamit ang kanyang driveway dun sa kanyang mismong bahay para maparada ang kanyang sasakyan sa garahe. Ngayon, nagkakaproblema dun sa mismong subdivision dahil ang kanyang kapitbahay pumaparada dun sa tapat. Given dun sa kanilang homeowners, may sinasabing left side only parking, which is yung kabilang side naman. But then, mukhang nagkakaroon ng problema, hindi maayos-ayos ni HOA yung sinasabing doon sa kanilang subdivision. Ngayon naman, mukhang pumapalag yung kabilang panig na sinasabi daw na hindi daw sa kanya yung parking doon sa kabila. Sinasabi naman din namin, hindi din sa kanya yung parking na yun sa kabila. So, attorney, ano nakikita niyo dito? Kasi para sa amin, ang mali talaga dito is yung HOA. May mali sila doon sa pag-implement ng kanilang parking kung saan pwede at hindi pwede pumarada. Tama po kayo eh. Kailangan po kasi ng isang matatag na liderato sa mga ganyang homeowners associations. Ibig sabihin, tama po yung pananaw na kailangan kumilos ang homeowners association sapagkat sila po yung nagtatakda ng ganyang mga alituntunin sa kung saan paparada, paano paparada at siyempre kung anong oras ng
o anong araw yung paparadahan sa kaliwang bahagi ba o sa kanang bahagi ba. Hindi man po dapat, sasabihin ko po doon sa amin, sa Teachers Village West, may mga nakapaskil po yan. Mula Lune, MWF, dito lang kayo paparada sa side na to. Correct. PTHS, dito kayo paparada. Hindi po pwede kasi, lalo na pagka po yung subdivision, medyo hindi naman kalakihan. Hindi naman po yan, halimbawa, kalsadang parang nasa loob ng Ayala Alabang Village. Kakailanganin po lahat magkaroon ng konsiderasyon sa kapwa. Pero ang magtatakda po ng konsiderasyon, ang Homeowners Association. Pagka po hindi gumagawa o hindi kumikilos ang Homeowners Association, pwede pong petisyonin yan eh. Diyan po sa DSUD, yung sa Department of Human Settlements and Urban Development para magkaroon ng pagpipili ng bagong mga mamumuno sapagkat hindi nakakaganap yung pamumuno. Yun po yung nakikita natin dyan. At yan po ay batay dito po sa batas na naglalang ng Department of Human Settlements and Urban Development na sa panahon po ng nakaraang administrasyon. Yun po ang dapat nagaganap dyan. Ngayon, ano po ang po pwedeng gawin ng mga kapitbahay na nahaharangan ng kanilang parking, hindi kumikilos ang HOA at medyo matigas po yung kanilang kapitbahay? Sabi po ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, ang ganyang mga sitwasyon, ituturing na nuisance. N-U-I-S-A-N-C-E. Nuisance. Ano po ba yon? Hindi makatwirang pagkilos, hindi makatwirang pag-iingay, hindi makatwirang pagsasalita, at basta anumang bagay na ginagawa na hindi po binibigyan konsiderasyon ang kapakanan at karapatan ng kapwa. Tama. Yan po ay maliwanag na nuisance. At kung hindi kikilos si HOA, ang dapat pong gawin, dalhin po ang nakalagay po sa Kodigo Sibil ng Pilipinas, dalhin po ang isyong ito doon sa City Health Officer para po magreklamo na merong nuisance doon sa kapitbahay dahil hindi po maayos ang pagpaparada. Alright. Hindi po pwedeng sabihin ni City Health Officer, teka, HOA po yan eh, pampribado pong ari-arian yan. Hindi po. Yung nuisance, yung problema po ng hindi makatwirang pagkilos upang yung karapatan ng iba ay mayurakan, yan po ay issue ng hukuman, pero bago yan, dadalhin muna sa pamahalaan lokal sa City Health Office. Ilong Carl Tulfo. Alright. Sige, attorney, stay on the line. Gusto ko lang balikan itong si Engineer. Opo. Engineer, nandiyan pa ba kayo? Narinig nyo ba ang sinabi ng aming abogado na kung saan kung kayo ay gagamit ng sinasabing fasilidades ng subdivision, which is itong kalsada, at kayo ay paparada, dapat iniisip nyo pa rin ang kapakanan ng inyong kapitbahay. Tama po ba? Oo naman. Kung sa tingin ninyo na kayo ay nakakasagabal, pero kayo ay magmamatigasan dyan, pero na kayo ay nakakalabag na doon sa kapakanan ng kabilang panig, then magkakaroon tayo din ng problema doon, sir. Tama po ba? Sige. So ano magagawa nyo, sir, to adjust doon sa hiling ni nanay dito sa sinasabing bahay and parking? Ito na lang para wala namang problema sa akin yon. Kasi sakyan ko, di rin makapasok sa parking ko. Okay. Dahil Kung doon ikaw sa din, sir, may nakaparking problema, di kulitin nyo at gisingin nyo itong papatay-patay nyong HOA. Di ba po ba? Di rin naman ako bastusin ng sa kanila eh. Kasimple lang yan na Hindi, alam ko, sir, it's a simple problem. Pero if a simple problem is not addressed, it will become a major problem. Di ba po ba? Oo naman. Okay, so engineer, ganito yung sasabihin ko sa inyo. Na sana naman, kung kayo din ay hindi makapasok sa inyong parking, edi sana i-address yung problema. Imbis na mag-aabala din kayo ng iba, magtitake kayo ng slot na makakaabala dun sa ibang tao, hindi makapasok sa ibang garahe, tapos kayo pa magkakaroon ng lakas na loob para magmatigasan. Ako nagkaroon ng malakas na loob. Oo, sir, kayo yung meron ng lakas na loob, kayo pa daw ang nagmamatigas. Ito na, pakinggan mo muna yung side ko ha. O sige, sir, pagbibigyan kita ng pagkakataon at sana sumagot kayo, sir, na maayos, Sir Levin. Ang ibig kong sabihin, sir, sandali lang, sir, ganito. Pinagbibigyan kita ng pagkakataon, pero kung ikaw ay sasagot-sagot ng parang siga, sasagutin din kita ng parang siga. Alright?
Kung gusto kayo mo nagbigay ng pagkakataon. Sir, ang ibig kong sabihin, magkausap tayo na maayos dito ngayon sa ere, alright? Oo nga. So, edi go ahead and state what you have to say. Pero you say it in such a way na maayos ang tono mo, huwag ka magsisiga-sigaan dito. O sige, makinig muna kayo. Yung problema na yan, hindi lang yan dyan sa amin yung problema na yan. Oh, saan pa? Yung buong kalsada, yung halos lahat ng kalsada dito sa loob ng Casimiro, ganyan yung problema. Aha, okay. Ano pa? Kung magawan nyo ng paraan na matanggal lahat para pati kami, madali mag-park, walang problema yun. So kami ang gagawa ng trabaho ng HOA. Bakit mag-focus kayo sa isang problema? Yung iba hindi nyo mabigyan ng paraan. Sir, ang sinasabi ko, yung sa inyo, di ba in-acknowledge ko na may problema din kayo sa parking? Binaliwala ko ba din yon? Ano ang sinabi ko, sir? Di ba sinabi ko, ang papatay-patay niyong HOA, ang problema, which is kausap din namin ngayon. Paano ma-address ang problem kapag mabigay na din si ma'am ng sinasabing letter and dapat kayo din bigyan ng letter para makapag-file sa DSUD para magkaroon ng maayos na pag-uusap na i-correct the DSUD ng actions ng kanilang HOA. Di ba po ba? So yun ay ibig kong sabihin, sir, kung kayo ay nakikinig kanina sa aming usapan. Nakikinig ako. Yes, sir, naintindihan ko, sir. Sir, ayusin naman natin ang sagot. Nag-uusap naman tayo na maayos dito, sinasaltigan mo ko. Sasaltigan din kita pabalik, wala akong pakialam kung engineer ka. One-sided kasi yung niya. Sir, ano bang dahilan kung bakit kami tumawag sa inyo ngayon para kunin ang inyong panig? Pero ang sagot mo pa lang, maangas ka na, siga ka na, di ano magiging usapan natin ngayong araw? Di parehas lang tayo dito magpapatamaan. Tama po ba? Relax ang dugo. Sabihin mo sa kausap mong katabi, manahimik dyan, wala akong pakialam kausapin yan. Alright? Ikaw yung kausap ko dito, patahimikin mo yan. Ganito, sige ha. Nasa kabilang linya pa rin yung Homeowners Association ng Casimiro Homeowners. Sir Edgar, Doktor, naririnig niyo po ba? Yes, ma'am. Okay. Bukod sa naririnig, sir, naiintindihan niyo po ba? Yes, ma'am. O anong problema, Sir Edgar? Saan niyo nakikita yung problema? Actually, ma'am, kinausap po na sila. Nagbibigay na itong si Mrs. Cabinila na i-move na lang. Band-aid solution yan. Oo, Sir Edgar, mukhang you're not listening, you're only hearing. Sabi nga ni Sir Ben Tulfo. Sige din, anuhin mo kay Sir Edgar. Sir Edgar, alam mo, ang pinaka-issue dito, yung patakaran nyo dyan sa HOA. Okay? Ang nagiging problema, yung kahinaan ng batas nyo naaabuso dahil nga dyan sa left side parking na hindi naman talaga applicable in the first place dahil masikip yung daanan. Diba? Ang punot, Sir Edgar, makinig muna kayo. Gusto ko lang kasing linawin dito. Kayo yung parang malalagay sa parang hot seat. Kasi sa HOA po nagkaka-problema dahil hindi nyo po na-actionan. Kumbaga siguro may kailangan kayong amyendahan. Kanina kung nakikinig po kayo kay Attorney Batas siguro, baka kailangan nyo baguhin yung mga nasa bylaws nyo. Diba? Kayo bilang OIC po or presidente, dapat kayo po yung mag-initiate. Okay, yung sa... Kasi dapat in the first place, Sir Edgar, hindi na makaabot dapat ng DSUD dyan. Dapat sa HOA nyo pa lang, tapos na yan eh. Diba? Ito na nga, ginawa namin na yan, ma'am. Magkaso, ang talagang, ang naging problema dyan, ma'am, nung time na binigay sa amin yan ni Mrs. Chicano yung, on the spot, ma'am, nang pagkatapos na mag-usap pinuntahan na ulit namin. At pinuntahan na namin si Mr. Cabonilas. Yun, napagkasunduan na mag-move na nga sila. Ginagawa naman namin lahat ng paraan, ma'am. Well, again, sir, kasi inconvenience para kay Ma'am Lisa raw. Kasi alam mo, hindi naman po siya pupunta dito kung tapos na yung problema. Kaso may problema pa rin talaga because inconveniences. Paano, kunyari, may emergency, Sir Edgar? Tingnan na lang natin yung bigger picture. Kunyari, may emergency. Kunyari, magdo-doorbell po doon kay engineer. Kaso sabihin natin, walang tao or what, hindi makapasok yung sasakyan or makalabas yung sasakyan. Paano yun? Diba? Parang nakikita po kasi namin dito, band-aid solution palagi yung ginagawa, yung nangyayari po. Para lang kumbaga makaraos or matapos lang po.
siguro, I think, kailangan nyo pong tignan yung malaking picture talaga. Ano ba talaga yung problema? Mag-usap-usap po kayo ng mga board of directors nyo dyan sa COA. Kasi baka hindi lang po isa, dalawa yung nagre-reklamo. Pati nga si engineer, nagre-reklamo na rin. Pati yung tapat ng bahay niya, may pumaparada daw. Baka mamaya maglutangan, lumapit dito lahat ng homeowners nyo, ireklamo kayo. Ano pong masasabi nyo, Sir Edgar? Kaya ngayon, isa talaga yan. Kasi kung magre-reklamo dito sa bitag yung mga homeowners, diretso talaga namin sa DSUD po Sir, ito. Sir Edgar, hindi mo ba nakakita yung malaking problema dito? Yes, sir. Hindi nyo ba nakakita yung malaking problema dito? Ay, nakikita namin, sir. So, hindi nyo ba nakakita, sir, na hindi lang itong si nanay kung nagre-reklamo, pati itong si engineer na kabilang panig, bakit niya sinasakop yung dun sa harap ng bahay niya? Kasi palpak ang parking system nyo. Dapat meron kayong systemized parking system na ginagawa dun sa village ninyo na may mga assigned places lang na pwede pagparkingan. Kapag hindi pwede pagparkingan, pwede ito i-clamp or ipatow sa ating local government. Di ba dapat ganun? Ganun nga, sir. Pero actually, sir, ay alam niyo na masilip lang yun sa amin, sir. Ang pag bawat space na makita dyan, kung gusto mapagparkingan, basta makikipag-ugap lang ba? Yan, sir, yan ang sinasabi kong problema. Kasi, sir, hindi tinitake into consideration ang magiging sagot ng kabilang panig, which is yung nakatira doon. What if, for example, yung sasakyan nila, dito sila bandang dulong street nakaparada, pero ipaparada sa ibang street, pwede pa yun, sir, hindi dapat ganun. There should be a systemized parking system na only those living in the street can park on that side. And then on that side also as well, may another details dyan kung sino-sino at saan pwede mag-park. Naintindihan ko masikip, pero sana naman bago kayo nagpa-park, naglagay na kayo ng sistema para hindi nagkaroon ng gulo. Di ba, sir? Tama, sir. Tama, sir. Alright. So, ganito na lang. So, since mukhang hindi mo magagawa ng paraan, dahil nung una pa lang hindi mo magawa ng paraan, ibigay mo yung sinasabing letter, and then we'll also talk to DSUD also as well kung ano magagawa nila, which is I think most likely aayusin nila yan, para naman magawa ng paraan yung iba't iba mga homeowners, hindi lang itong si ma'am na lumapit at si engineer, kundi lahat na ng mga tao, baka mamaya may iba din silang complaints, hindi lang nila binibigyan ng pansin. Yes, sir. Yes, sir. Makukuha niya naman yun, sir, mamaya pag ano yan. Naka-prepare naman yun, sir. Nasa office na. Sir, I think kailangan yung harapin din siguro yung mga homeowners nyo kasi baka nga dahil wala kayo palaging load, hindi nyo na nare-replyan yung mga concerns po ng homeowner. Siguro mag-ano po kayo ng patawag. Siguro pagtawag niya, sabi doon sa telepono, oh sorry, you have no more load. Ganun siguro yung sabi. Hindi sir, ito pabiro pero seryoso rin po yung patama ko kasi sir, baka hindi nyo na-address talaga yung mga concerns. Kasi sa dami ng mga homeowners nyo dyan, ito isa lang tong problema na to. Pangalawa yung kay engineer. Kaya kumbaga sila yung naiipit dito sa kapalpakan po nung parang ordinansa or ano nyo, bylaws nyo po dyan. Kasi sana Sir Edgar, no, nakukuha niyo yung aming punto. Kasi ang ibig naming sabihin dito, what is the cause of the problem? Yung cause of the problem is maling sistema dun sa inyong subdivision. So siguro hindi na kami mas lalo magsasalita pa. We already gave what's said and done already. Nagturo na kami sa inyo at sana naman nakunin nyo ito and then after ng programa, mag-review at mag-meet kayo lahat ng board member ninyo para pag-usapan kung paano nyo aayusin ang sistema ninyo dyan. Kasi nag-board member, board of directors pa kayo, parang mga board lang ata kayo. Hindi ko maintindihan kung ano ba talagang ginagawa ng inyong board of directors dyan. The board of directors are supposed to come up with solutions of the problems that are tackled in the subdivision. Yun dapat na number one, sir, na ginagawa. Di ba dapat, Sir Edgar? Yes, sir. Yes, sir. So after this, dapat i-meet mo na lahat, gawan mo na ng paraan, pag-usapan ninyo kung anong re-revise nyo doon sa parking system ninyo, and then mag-issue na kayo doon ng mga individual memos para doon sa mga tao na nakatira doon sa subdivision. Alright? Okay. Hanggang dito na lang ang aking magiging panig dahil nasabi na namin na naturo na lahat sa iyo. Alright, Sir Edgar? Okay, sir. Okay, maraming salamat sa inyo. Alright, ganito. So, kahapon, itinawag din ng bitag sa Engineering Office ng Caloocan ang sumbong na inilapit sa amin ni Ma'am Liza Chicano. Agad namang pinuntahan kaninang umaga ng Engineering Office ang lugar at nag-conduct na inspeksyon.
Ngayon na para daw mabigyan tayo ng update ay makakausap natin maya-maya ng konti, no? So, siguro balikan natin si Ma'am Lisa. Anong sa tingin niyo, Ma'am, yung nangyari ngayong araw sa pangangaral doon sinasabing HOA na papatay-patay din? So far sa akin, at least alam na nila, parang marirealize siguro nila na yung problema nga sa parking at sana gawan ng paraan. Yes. Kasi siguro nandito ba si Linya, si engineer, yung Engineer Levin, yung kapitbahay? Hindi pa po. Sir Levin, dyan pa kayo? Sige. Nakinig lang ako. Alright. Sir Levin, no, ang dahilan ng pagtawag namin din sa inyo kaninang umaga ay para malaman din ang inyong panig. And then upon talking sa inyo, nakita din namin na meron din pala kayong problema tungkol doon sa parking. So it's not just ma'am here, kundi kayo, siguro may nakaparada doon sa dapat paparadahan ninyo, kaya napaparada kayo sa ibang lugar. So it's more of a domino effect. Kung saan may problema na sa sistema ng inyong village, kaya nagkaroon na ng iba't ibang or magulo na klaseng sistema dyan. Kaya namin kinall out ang inyong HOA kasi mukhang siya ang nagiging cause ng problema. Di ba po, sir? Alright. So, sir, hindi ikaw yung pinangangaralan namin kanina. Ang sinasabi ko lang naman, may punto naman, which is pagka kinausap naman namin ng isang panig, ay sana naman ay sumagot din sila ng respeto dahil maayos naman kami nakikipag-usap. Well, sir, everything has been said and done. So, unang-una siguro kami ay magpapasalamat sa pagtanggap ng aming tawag. And then after this, maasahan ninyo na magkakaroon din ng agaran aksyon tungkol dyan sa inyong subdivision. Pero sana, sir, ay madaan naman sa maayos na pag-uusap sa susunod. Alright, sir? Sige. Alright, maraming salamat sa inyo. So, ma'am, siguro balik na tayo sa inyo. So, kahit pa paano, nakita niyo naman kung paano kami makipag-usap. Talagang kinall out ko yung kanilang HOA kasi unang-una may board sila. Dapat sa kanilang mga board, ano yung mga problema ng subdivision? How are we gonna address this? Dapat ganun yung trabaho nila. Baka mamaya pa-relax na lang sila dyan eh. Alright, tawagan na natin itong OIC ng Office of the City Official, Caloocan City Hall, si Engineer J. Bernardo. Magandang umaga po sa inyo. Sir, magandang umaga po sa Sarkar at saka sa inyong mga pagpapakitig po. Magandang umaga po sa inyo lang. Alright, sir. Napatawag kami dahil manghihingi din kami ng update doon sa narinig namin na nag-inspect daw kayo kanina umaga. Yes, sir. Upon inspection po namin kanina, together with Barangay Tanod, yun nga, sir, napagalaman namin na may resolution yung homeowners na yung one-side parking. Kasi kung mapapasyalan natin sir yung area, medyo maliit po talaga yung kalsada nila. So, hindi po sila makakapag two-way parking. Isa po, karamihan sa bahay doon, medyo wala ko silang parking. Kaya yung homeowners po, gumawa na isang board resolution na may one-side parking po. Kaya lang po, ang nangyari, one-side parking po, hindi po nababago yung parking. So, ang nangyari, person po doon sa napapark. Unlike po doon sa ibang homeowners po na na-recommend namin yung one-side parking, by schedule po. Let's say, yes, correct. Nasa right side, PTXS po, nasa left side po yung parking. So, yun po yung recommend namin doon sa homeowners na baka pwedeng baguhin nila yung kanilang board resolution. At isa po kasi, private subdivision pa po yung lugar nung nagre-reklamo at nung nagre-reklamo po. Yes. I do understand, sir, no, na private subdivision, pero mukhang patay-patay ang kanilang HOA. So, maganda naman, sir, kung may mga iba kayong suggestions na posible makakaayos dun sa problema nila. Then, I would best advise, no, na siguro makuha ang panig. Mukhang open naman ng HOA for any other solutions from the outside. So, kung magagawa ng inyong tanggapan yan, sir, ay yan din ay magiging malaking tulong. Sir, mag-uusap po kami next week kasi medyo may pa-seminar lang po bukas kami. Tungkol din po sa public safety and traffic management. So baka mag-set po ako ng meeting together with barangay and yung homeowners po natin para mapag-usapan po win-win situation po tayo dyan kung sino po ang makikinabang both party po na wala pong maapektuhan. Hindi naman po kami tutol doon sa board resolution nila. Sa plan po walang maapektuhan at wala pong maagrabyado. Magkapantay-pantay po yung magiging benefits po doon sa mga homeowners po nila. Makikipag-dialogue po kami sa kanila, sir.
Alright. Sir, matanong ko lang, no, kasi nagiging problema din is, for example, kung si ma'am, kunwari, tapat ng bahay niya, parang walang nagiging pag-uusap dun sa sinasabing tao na paparada, na basta lang paparada, kung sino-sino na paparada, and nakakaharang dun sa mga sinasabing daanan nila. Namin, nangyayari po, first come, first serve. Kaya kung ako yung may-ari ng bahay na to at naparadahan po ako ng medyo hindi ko kapit-bahay o kahit yung malayong bahay sa akin, dahil nga po naka first come, first serve and naka one-side parking lang sila, medyo talaga pong naintindihan ko naman po yung nagre-reklamo na siyempre magagalit din po talaga. Kaya lang po nga yung board resolution nila may dapat po kami i-recommend at ayusin at baguhin po. Kasi kung may priority sana yung may-ari ng tapat ng bahay. Kung wala naman siya sasakyan, so yun nga po ang magiging mangyari, magbibigay na lang ba siya ng kung sino yung mapapark po doon sa kung mabasehan po yung board resolution ng homeowners mo natin. Alright. Sige sir, well, aasahan naman namin na magiging agaran action ninyo tungkol dito kasi ang maganda din na nasabi ninyo na one-side parking dun lang sa may bandang kaliwa. So, base ba sir sa inyong investigasyon, walang palitan yun? So, one-side lang siya? Base po, yun nga po ang sabi kanina ng ibang residente po doon natin lang namin. Actually, hindi lang po naman yung complainant at yung nireklamo ang kinausap namin. Nagtanong-tanong na rin po kami. Marami po ba sir ang nagsabi na may problema tungkol dun sa parking? Opo. Yun nga po sir ang sa problema nila. Dahil first come first serve, pag naunahan sila mag-park, minsan kahit ako may-ari ng kotse, hindi ako makapag-park sa harap ng bahay ko. Kailangan ko pong mamanap ng parking dun sa bakanting kalsada na pwede ko paparadahan ang sasakyan ko. Yes. Actually, so, recommendation po namin na ayusin at revisahin po yung kanilang board resolution po. Yes, tama no, Engineer, I do agree kasi very much kanina, of course, medyo nagkaroon din kami ng konting alitan nitong inireklamo, kabilang panig dahil sa kanyang pagsasagot. Pero bandang dulo, sir, ay nakausap din namin at sinasabi na meron din siyang problema kung bakit siya pumarada doon dahil daw dun sa magulong parking na kung saan sa kanya may nakaparking na dun sa harap niya, yung ito naman si ma'am na lumapit sa amin, may nakapark na din sa harap niya. So it's more of a domino effect dahil lang doon sa sinasabing problema ng kanilang parking system doon na hindi pinapatupad na maayos ng kanilang HOA. Apo, yun nga po sir, yung nasabi ko kanina na kung ako ay residente doon at yung harap ng bahay ko, mamaya-maya may nagpark na, so dumating yung isang kapamilya ko na may kotse, so hindi na ako makapag-park sa harap ng bahay ko dahil na ako ng ibang residente. So ang gagawin, nahanap pa naman ng bakanting paparadahan po na yun po ang dapat siguro namin pag-usapan para maayos po or baka naman may iba pang solution na yung mga walang parking, may isang open space doon or may isang property yung homeowners na yung mga walang parking doon na lang mag-park at yung mga bahay naman na may parking, ipasok nila yung mga kanilang mga kotse doon sa parking lot area nila. Na higpitan na lang po siguro yung pagkababantay ng homeowners at kakausapin na rin namin yung barangay araw natin doon para ikutan po. Siguro yun po ang isa sa nakikita kong magiging maganda rin solusyon, sir. Alright. Alam po natin maigit. Sige sir, I think maganda din talaga na magkaroon ng assistance na ng LGU kasi on the part of the HOA mukhang malaki na ang kanilang pagkukulang dun sa parting yan. So, kanya kasi sir, share ko lang din yung ibang homeowners kasi na may problema ganyan na hindi pa sila po na-turn over sa city at napatakbo pa sila ng isang homeowners o ng developer. Nagkakaroon din po sila ng board resolution. Minsan yung homeowners na nagre-request po ng assistance sa amin para po iayos yung sistema ng pagpapark po ng mga residente nila doon, sir. Alright. Sige sir, nakuha na namin. So maraming salamat at napakalaking bagay no, ang inyong binahagi ngayong araw na kung saan ay may mga nakita talaga kayong mali dun sa kanilang sistema. So sir, Engineer, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayon at pagbahagi nyo dito sa aming programa ngayong araw. So maraming salamat po sa inyo. Yes, sir. Maraming salamat po sir at makakaasa po kayo dito sa amin. Bawat hinahin po ninyo ay agad po tutugunan po sa direktiba po ng ating mahal na Mayor Alam Malapitan. Alright, maraming sige sir. Salamat po. Okay. Alright, so ma'am,
No? Maraming salamat sa paglapit ninyo at sana naman na kahit paano nakita mo naman kung paano kami umaksyon ngayong araw para magawa ng solusyon ang inyong sumbong. Alright, ma'am? Thank you so much. Kahit papaano parang may load na natanggal sa ano ko na may sagot. Kasi ang tagal ko na lumalapit sa mga government agencies, parating wala. Ngayon lang, hindi pa ako pumunta dito. Walang nangyari. Well, ma'am, nandito naman kami para gawin ng aming trabaho, which is i-call out ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno kapag hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. Pero ngayon, naasahan naman natin na sila mismo mag-assist at gagawa ng kanilang trabaho. Alright, ma'am? Okay po. Thank you, Sir Maraming Carl, salamat at saka po. sa Bitag, kay Sir Ben, at sa inyong staff sa lahat. Thank you very much. Maraming salamat po, ma'am. At dyan tayo nagtatapos ngayong araw, hinggit sa sumbungan, imbestigahan na anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban ka, di iiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Tulfo, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag ipabitag mo.